Hi guys! Good afternoon everyone. I'm Janine Gutierrez, WWF Philippines National Youth Ambassador. Hi guys, I hope you're all doing well. Thanks for joining us today. It's a very exciting day because it's the fourth episode of Panda Talks, which is WWF Philippines free live streaming educational series. Actually, kanina pinanood ko yung episode ni Iza and it was really informational. Kaya I'm happy you guys are joining us today. So WWF is doing this as a free educational series and also para makwento namin sa inyo yung mga projects namin sa WWF and everything that we do when it comes to conservation that we want to share with you guys. So, for today's episode, we will look at how the community of Donsol is helping protect and conserve our gentle giants, the whale sharks, or the butanding. And we're celebrating them today because it's actually in celebration of the International Day for Biodiversity and the month of the ocean. Did you know, guys, that May 22 today is the International Day for Biodiversity and that May is actually the month of the ocean. Okay, I know a lot of us are not able to actually go to the ocean this month. So, instead, pag-usapan na lang natin kung paano tayo pwedeng makatulong sa mga kababayan natin at sa ating mga butanding sa Donsol. So, if you guys aren't familiar, although I'm pretty sure that you guys are familiar with Donsol. Donsol is a globally famous, well-known tourist hotspot for whale shark sightings or butanding sightings. And it's actually one of the largest aggregations of whale sharks on the planet. So we're very lucky to have that in our very own country, the Philippines. And actually, I've been a WWF ambassador for a few years now, and up to this day, whenever I get asked, ang favorite ko pa rin talaga na experience was visiting Donsol in Sorsogon in 2017 and getting the chance to swim with the whale sharks and meet the community. Hello po sa lahat ng mga taga Donsol, sa lahat ng taga Sorsogon. So, sobrang life-changing nung experience na yun for me, and I still have videos of it. I actually just posted it on my Instagram recently kasi pumunta kami doon with the TV show Day Off. So if you guys haven't been, excited ako that you guys are here because we're gonna tell you all about Donsol and what it means that we have that aggregation of whale sharks in the country and what we can do to support the community there. And of course, hindi ako ang nag-iisa. Meron pang mas expert pagdating sa Donsol at sa mga butanding. But before I introduce our speaker, can we do a quick location check sa mga nanonood? Let's see. Hi po sa mga taga Caloocan, Zamboanga. We have people from San Jose City, Butuan City, at May Kawayan, Bulacan. Hi guys! Thank you so much for spending your day with me. Sobrang happy akong makita kayo. And I hope you stay with us until the end kasi promise, masaya tong talk na to. So thank you again for joining us today. And now, let's get the ball rolling. Game na. Ladies and gentlemen, let's all welcome our resident speaker for today, WWF Philippines Project Manager for the Donsol Integrated Conservation Program, Sir Manuel June Narvaez Jr. Hi, good afternoon, Janine. Hi, Sir Thank you. June! Hi, thank you very much sa introduction. Medyo dumami yung June ko sa pangalan. My real name is Manuel Narvaez Jr., pero mas Nickname. kilala ako sa June Narvaez. Okay. Okay? Sir June na lang tawag ko sa'yo, Sir June. Sure. Okay na po ba? Hindi naman tayo yung expert talaga dito. Meron pang mas expert dito sa usapin tungkol sa butanding. Okay. Pero Sir June, alam ko na you've spent a lot of time with them. Sir June, actually hindi pa kita natatanong, no? Bakit po ba napili nyo na Donsol lang talagang project nyo? Una, bago ako bago ako mag-join sa WWF, ako ay connected sa iba't ibang NGO din at nagkaroon nga ng opportunity na
makapasok sa WWF, mas prepare ko yung sa Donsol. Una, dahil ako ay isang Bicolano, alam ko yung Mm. kultura, alam ko yung lingwahe, at saka familiar ako dito sa programa o sa proyekto ng WWF dito sa welfare conservation. Kasi nung ako ay nasa una pang mga NGO, no, partner na namin yung WWF doon sa mga conservation and protection activities, yung mga pagbibigay ng training sa mga komunidad. So kami yung tinatap ng WWF, particularly dito sa proyekto sa WWF sa Donsol. Kaya pala Sir June Bicolano ka pala eh. Yes, at uwing-uwi na nga ako sa Donsol eh. Kung hindi lang itong COVID-19, ano, tuloy, marami activities yung naapektuhan Yes, dahil dito totoo. sa pagkakaroon natin o itong pandemic na to na halos 2 buwan na, nandito pa rin tayo naka-lockdown. Ang tagal na nga po, Sir June. Kaya actually excited ako na makita yung pictures na ipapakita niyo sa amin. So, Sir June, when you're ready po, pwede niyo na po kayong mag-start sa inyong talk for us today. Okay, nakaano na ba ako? Let's do this. Hello? Okay, I'm June Arbades. Ulitin ko, no? I'm June Arbades, the project manager of Donsol Integrated Conservation Project ng WWF Philippines. At yung proyektong ito ay nakafocus dun sa welfare conservation. Sa pamamagitan ng project na to, tayo ay katuwang o tumutulong sa local government unit ng Donsol doon sa mga research and monitoring activities na ang layunin ay mas mapalakas at mapalawig ang conservation and protection ng mga butanding at ganun din doon sa lugar na kung saan napakayaman na karagatan, ito yung Ticao-Burias Pass. And speaking of Ticao-Burias Pass, ang Donsol is just a small portion ng Ticao-Burias Pass. Dito sa Donsol Bay nakikita yung ating mga butanding. Ano? At speaking of Ticao-Burias Pass, in 2018, ang Ticao-Burias Pass was declared as protected seascape under the INAI Pass or the Expanded National Integrated Protected Area System Act, covering 18 LGUs, 4 provinces, and 194 coastal barangays. Sir June, bakit po nagawa yung ganong rule? Dahil po ba sa richness ng ecosystem doon? Yeah, sa tingin ko, Janine, isa sa pinagbatayan kaya idineklara bilang isang protected seascape ang Ticao-Burias Pass ay dahil doon sa richness, doon sa yaman ng karagatan ng Ticao-Burias Pass. In fact, dito natin matatagpuan hindi lang yung butanding, ano, kundi meron dito tinatawag na isang bahagi ng Ticao-Burias Pass ay yung tinatawag na Mantabol. Mantabol? Yes, kaya siya Ball as in tinawag na bola Mantabol. po? Para siyang yung mangkok ba? Wow. Okay. No? Yung Mountable na to ay dito Mountable. lumalagi o malimit makita yung mga giant manta rays. At hindi lang giant manta rays, ano? Kundi kasama rin yung mga butanding at iba't ibang klase ng mga pating ang nakikita dito sa Mountable. So sa tingin ko, isa ito sa pinagbatayan upang ang ating national government ay ideklara ito bilang isang protected seascape. Okay? At ang Ticao-Burias Pass ay mayroong laki na mahigit na 414,000 hectares. Sobrang imagine laki ganong po. kalaki. Second largest marine protected area next to Tanyon Strait. Yung Tanyon Strait, ang siyang pinakamalaki, ito ay makikita naman sa Visayas. Okay. Then last January ay officially naging member ng WWF Philippines bilang isang membro ng tinatawag natin Protected Area Management Board ng Ticao-Burias Pass Protected Seascape. Itong PAMBI na to, ito yung mag-govern o mag-govern dito sa Ticao-Burias Pass Protected Seascape. Okay. Balita ko yan, nasabi mo kanina, no? Na nakapunta ka na ng Donsol. Uy!
maaari mo bang ibahagi yung mga observation mo doon sa pagpunta mo ng Donsol? Ito ba ay during the festival o before the festival? I'm not sure, Sir June, kung during the festival, pero I think naintindihan ko po kasi yung mga butanding may season po yan na nandun po sila, Yes. diba? So, kailangan na ikaw yung tumiming at sumabay sa season nila. Oo. So, Tama I ka think dyan. for sure Tama, summer yon, Sir June. yeah. Tama ka dyan yun, ano? Ang season ng Butanding, actually nag-uumpisa to ng November. And then nagpipik siya ng May, pero bandang huli ng June ay meron pang nakikita. Ah. At ngayon nga, nabanggit mo kanina doon sa introduction, ano, na ngayon dapat ang sineselebrate yung Butanding Festival. Ito yung Yes! pinakamalaking aktibidad sa bayan ng Donsol. Okay? At yan, makikita niyo sa screen, ano, yan yung mga ilang nangyari na activity doon sa Butanding Festival noong nakarang taon. So inimpisahan yan sa pamamagitan ng isang bongga o granding fluvial procession na ito ay nilahukan ng mga whale shark boat interaction na 60 na mga bangka ang sumali. 60? Yes, 60 na mga bangka ang sumali sa fluvial procession na to. At kasama rin dito sa procession na to yung ating dalawang ambassadors na naging bisita nung time na yan, ano, si Robelson Fernandez at saka si Karen Ibasco. Ang daya, hindi ako nakasama. Oo, hindi. Sa susunod, Next i-invite ka year. namin. Okay na. At bukod doon sa dalawang ambassador, siyempre hindi mawawala dito yung ating executive director na si Boss Joel. Kasi isa sa highlight ng activity na to ay yung renewal of commitment. Kasi matagal na yung dating commitment na pinirmahan ng tatlong organization, ano, yung LGU ng Donsol, and then yung tawag dito yung Department of Tourism ng Region 5, and then siyempre yung WWF. So yung time na yon nagkaroon ng renewal of commitment. So pinirmahan ito ng mayor ng Donsol at ni Boss Joel at ng director ng Department of Tourism ng Region 5. At isa din sa mahalagang naging activity ng Butanding Festival noong nakarang taon ay yung Stakeholders Night. Ito yung pinakang closing activity ng festival na nilahukan ng lahat ng mga stakeholders na kasama doon sa pangangalaga sa conservation ng Butanding. Yung kanilang mga presentation ay yung mga cultural na sayaw ang pinakita ng mga stakeholders. At kasama siyempre yung WWF at yung partner natin na isa ring NGO na nag-aaral ng mga Butanding, ito yung Lamave. At kasama din natin dito sa cultural presentation na to yung ating mga foreign volunteers nung time na yon. Okay, so ang isa sa mga project natin, ano, sa yung component ng ating proyekto ay itong jeep. Makikita niyo ba yung itong jeep? Ito yung Donsol Youth Environmental Education Project na kung saan ito yung ginagamit natin sa pagbibigay ng mga environmental education o environmental lecture sa mga elementary schools ng Donsol. Meron na tayong 49 elementary schools na natapos na nabigyan ng environmental lectures at na karoon din tayo ng ganitong activity doon sa Ticao and saka sa Burias Islands. At ngayon ay unti-unti pumapasok tayo doon sa bayan ng Pilar. Yung bayan ng Pilar, ito yung katabing bayan ng Donsol. So ito yung mga pangunahi, isa sa mga activities na ginagawa natin doon sa programa natin sa Donsol Integrated Conservation Program. Yung pagbibigay ng education sa mga elementary schools. And Sir then, June, may picture ako dyan. Oo nga, nakita ko yung picture mo. Nakita niyo po ba? Oo. At saka siguro
bukod dito, no, sa environmental education na to, ah, isa din sa malaking activity natin o ginagawa natin dito ay yung pagsasanay ng mga selected teachers o selected science teachers ng mga elementary schools. So ngayon ay dalawang teachers training na tayo, isa sa Donsol at saka isa sa Ticao Burias Pass. Yung Ticao Burias Pass ay kagagawa lamang nung nakarang taon. So Bagong ito ay nilahukan ng mga 70 selected science teachers sa Ticao Burias Pass. Actually, Okay. Sir June, isa yan sa mga favorite programs ko. Kasi sa tingin ko, pinaka-importante talaga na maturuan yung mga bata starting Yes. from a young age. Personally, naniniwala ako sa ganyan. Ano? Ako din Kasi po. sabi nga is, mas madaling turuan yung mga bata kaysa Mm. dito na sa mga matatanda. Diba? Kasi yung mga matatanda, may mga sariling mundo na yan, may sariling gobyerno na yan, ika nga. Pero itong mga bata is fresh, mga idealist, so madali mong turuan. At Yes. minsan ang nagiging epekto nito dyan ay kapag natuto yung mga kabataan, sila na mismo ay nagtuturo sa kanilang mga, o nagsasabi sa kanilang mga magulang kung ano yung dapat na gawin sa ating mga likas na yaman o sa ating kapaligiran. Totoo. Yun nga, nabanggit ko rin kanina na yung focus ng ating programa o proyekto dito sa Dunsol ay yung pangangalaga o pag-aaral ng butanding. Siguro ang tanong dito is, ano ba ang butanding? O sa scientific name nito is Rinkodon typhus. Ano ba ang kanyang mga ano ba ang kanyang mga characteristics at behavior? Ano ba ang sukat nito? Ano ba ang laki nito? At ano ba yung kanyang mga pangunahing kinakain? At ang may tanong ako, no? Ang whale shark ba ay isang pating o isang balyena? Alam mo, Sir June, kayo guys, sa lahat ng nanonood, O doon sa answer mga kayo viewers ngayon natin. para tingnan natin kung tama yung mga sagot ninyo. Ako kasi mali yung iniisip ko, Sir June, mali pala ako. Ano yung iniisip mo? Baka merong Akala ko po kasi whale. Okay. So Alam ang ko tamang kasi. sagot do sa aking tanong, ang whale shark o butanding ay isang pating, isang uri ng pating. Okay? So madalas siyang mapagkamalan isang balyena dahil nga sa kanyang laki. Okay? At ang pagkakaiba ng whale shark, ang whale shark ay siya yung pinakamalaking isda sa buong mundo. Diba? So ang pagkakaiba ng shark sa whale ay tingnan mo kung ito ay lumalangoy, tingnan mo yung kanyang buntot. Ang buntot ng whale shark o ng pating ay vertical, samantalang ang buntot naman ng balyena ay horizontal. At kapag ito ay lumalangoy, titingnan mo, no? Ang galaw o movement ng buntot ng whale shark ay side by side. Diba? Side by side siya, samantalang ang balyena, kung titignan mo ang buntot nito kapag lumalangoy, ay upside down. Okay? Yun pala yun, Sir June. Yun ang pagkakaiba ng whale at saka ng shark. Kung Okay. iisipin mo kasi, pag sinabi kasing shark, imagine mo agad na yung malaki yung ngipin, yung nangangagat. So, yun Tama ka pala dyan. talaga Ano? yung distinction. Yung mga pating, ito yung tinatawag natin mga top predator, no, sa karagatan. Yung whale shark, meron siyang isang katangian. No? Yung kanyang ngipin, ito ay maliliit na kung bibilangin mo, yung maabot sa 3,000. 3,000? 3,000 ang umaabot yung kanyang mga maliliit na ngipin. Ano? Dahil ang kanyang mga kinakain dahil ay mga maliliit, kagaya ng planktons, kagaya ng krill, ito yung mga small crustaceans, and then yung mga maliliit din na isda. Siya yung mga pangunahing pagkain ng whale shark. So tandaan lang natin yung pagkakaiba ng whale shark sa whale ay ang paglangoy niya, ang whale shark ay
side by side, samantalang ang balyena ay upside down. Yan So, pala yun. yes, Thank you, sir. first wave and then second wave. Joke lang yan. Parang ano, no? Parang COVID. So, No? Anyway, so yon. So meron akong video na ipapakita sa inyo. No? Ito during one of the interactions dun sa Dunsol. So makikita nyo sa video yung isang whale shark at yung merong mga nag-interact ng mga guest. Yan. grabe no, Sir June. Sobrang nagmukhang maliit yung tao. Ay, actually, mas malalaki pa dyan, yung nasa video na yan, meron pang mga malalaking na site na whale shark sa Dunsol noong mga previous years. Ano? Wow. Ang tanong isa pa siguro sa mga pwedeng itanong natin, gaano ba kalaki o lumalaki ang isang whale shark at gaano ba ang timbang nito o ang bigat nito? Okay? Ano po ba ang sagot dyan, Sir June? So ang isang average na whale shark ay tumitimbang siya ng mula 19 hanggang 20,000 kilograms. So imagine yung bigat na yan, tonelada. Di ba? Okay? At ito naman ay humahaba o lumalaki ng mga umaabot sa mga 32 feet na sukat. Sa Dunsol noong mga nakaraang taon ay ang pinakamalaking nakita dito ay sumusukat ng 14 meters ang haba. Ito ay ayon doon sa mga butanding interaction officers na nakasaksi doon sa laki ng butanding na nakita noon. Panahon na yon. Sir June, pag-uwi ko nga actually from Dunsol, nung nagkukwento ako sa pamilya ko, ang description ko, parang may bus sa ilalim ng dagat. Ganon kalaki talaga yung butanding. Totoo yan. Kasi lalo na kung ikaw first timer, talagang mabibigla ka. Totoo yung sinabi mo na malaki yung butanding na umaabot ito sa kasing laki ng isang bus. Okay. So, yun nga, kung gaano kalaki yung whale shark, ay siya namang liit ng kanyang mga kinakain. Paano siya nabubusog, Sir June? Siguro sa volume, kasi ang style ng pagkain niya is parang hinihigop niya. Yung mga planktons at mga small fishes na nandun sa karagatan. So isa yun, isang tanong yun, bakit sa Dunsol nakikita, dito sa Pilipinas, bakit sa Dunsol nakikita yung whale shark? So sa palagay namin, dahil dito naiipon yung dami ng mga pagkain ng whale shark. Kaya merong season na dumadami yung mga maliliit na hipon at saka yung mga planktons dito sa Dunsol Bay. So merong season yan. At isa sa season na to yung kung kailan dumarating yung mga whale shark, na nagsabi ko nga kanina na nag-uumpisa ng November at ito ay nagtatapos ng mid-June. So yung pinakang peak niya ay between March and May. So yun yung pinakang peak season ng butanding. Okay. Then hindi lang sa Pilipinas hindi lang sa Pilipinas yung makikita yung whale shark. So meron din sa iba't ibang bansa kagaya ng Australia, Mozambique, Seychelles, Maldives, Djibouti, sa Belize, Holbox, and then California, and then Mexico. So meron ding sightings sa Indonesia and then Malaysia. So yan yung kung saan na bansa. Kasi ang mas preferred mas gusto ng whale shark ay yung tropical o yung medyo mainit na dagat. Pansin ko nga po lahat nasa ilalim po ng equator, no, Sir June? Yes. Kasi tropical So, mas gusto yun ng whale shark. Kaya dito sa mga lugar na to, na kung saan medyo mainit yung karagatan, ay dito nakikita yung mga butanding. And then, tingnan din natin kung dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi ay simula noong 29, nung mag-umpisa yung whale shark study ng WWF, ay meron na tayong
na document na 100. Yung 152 is only documented last year, no? And then yung 92 of these 152 well-checked individuals ay considered as new individuals. Ibig sabihin, nung time lang na yon o noong season ng last year, nakita yung 92 na bagong individuals. And the rest of that ay tinatawag nating recited o palagi ng bisita ng Dunsol pag dumarating yung season ng Butanding. And then makikita nyo yung hindi lang sa Dunsol nakikita yung whale shark dito sa Pilipinas. Yung mapa natin, kung titingnan natin yung mapa ng Pilipinas, ay meron diyang mga iba't ibang sightings ng whale shark. Meron nakikita sa Mindanao, meron nakikita sa Visayas, at marami din dito sa Luzon, at meron din sa Palawan. So yan yung mga sightings. So ibig sabihin, hindi lang sa Dunsol. Pero ang Dunsol lang isa sa pinakamaraming sightings ng Butanding. Sa totoo lang, kaya naging sikat yung Pilipinas dun sa whale shark interaction o sightings ay dahil dito sa Dunsol. Sa dami ng kanyang mga nakikita o nasa sightings o nasa site na mga whale shark. Sir June, yung mga whale shark sa Donsol, ibig sabihin, umiikot po sila sa buong Pilipinas or pati po ba sa ibang bansa na aabot nila? Meron nagsasabi na yung mga nakikita sa Pilipinas ay nanggagaling doon sa ibang mga lugar na nabanggit ko kanina na kung saan ay pinupuntahan ng mga Butanding. May nagsasabi rin na may ilang nanggagaling dumadaan muna ng Japan bago pumupunta ng Pilipinas ng Butanding. Kasi kung titignan natin, yung Butanding na nakikita dito sa Donsol ay umiikot-ikot lamang yan dito sa may Sibuyan Sea and then Ticao-Burias Pass at meron din nakikita dito sa Philippine Sea. So yan yung malimit na rota ng mga Butanding na nakikita dito sa Donsol. Yan kung makikita ninyo yung sa screen ikot lang sila sa Sibuyan Sea, yung Ticao-Burias Pass, and then sa Philippine Sea. Okay. Isa nga dun sa naging kilala yung Donsol dito sa tourism activity o yung tinatawag natin sustainable tourism dahil sa whale shark. Merong ilang mga alituntunin na kailangan nating sundin bago ka mag-interact o during the interaction with the whale shark. Una ay yung hindi ka pwedeng gumamit ng camera na mayroong flash. Dahil maaring ma-disrupt ang umabigla yung whale shark doon sa flash ng camera. And then bawal din gumamit ng jet ski o kaya ng scuba gear at ng ilang mga underwater propulsion. At bawat interaction, ito ay may limit lang na hanggang 5 minuto. Okay? Pero yung buong paghahanap, halimbawa yung isang interaction boat, ay mayroong time limit na 3 oras sa dagat. Kasi kasama dyan yung paghahanap ng whale shark. Pero during the interaction mismo, ay ang inaalaw lang na limit is 5 minutes doon sa ilalim. Okay? And then, kailangan ding i-maintain yung distansya. Parang social distancing din to, no? Yung 3 metro ang layo dapat mula doon sa katawan ng whale shark. At kung ikaw ay nasa likod o malapit sa buntot, siguruhin mo lang na ikaw ay mayroong 4 na metro ang layo. Ganun din sa unahan o sa may bibig niya, no? Kasi mahirap na baka masama ka dun sa pagsak nung Butanding, At kung nasa buntot ka naman, sa bandang buntot ka naman, baka naman ikaw ay pag masyadong malapit, mahagip ka nung pag-wave ng buntot at kung ano pa yung mangyaring hindi maganda sa iyo. Para hindi din po sila na aabala, no, Sir June? Yes. At saka, ipinagbabawal din yung paghipo
di ba? Yung sa Butanding. Kasi sa ibang lugar merong mga nado-document na sinasakyan pa yung Butanding, no? Sa Talaga Donsol po? ay yes. Sa Donsol ay mahigpit na ipinagbabawal ang paghipo at lalo-lalo na yung pagsakay syempre. Kasi ay may stress eh. Na-stress yung Oo. yung whale shark pag ganun yung gagawin natin sa kanila. At bawal na bawal din syempre ano, yung pagpapakain, yung feeding na Mm. kasi maaring Cute naman ito. maapektuhan yung natural feeding behavior ng ating mga butanding. Diba? Mm. At yung ilang mga behavior nito ay maaaring maapektuhan kung ito ay gagawin natin sa kanila. Kasi ito nga ay tinatawag nating mga wild marine animal, Mm. uh, dapat sila ay nasa laya o nasa wild. Yan nga. Meron ngang tanong ay saan mo ba gustong makakita ng isang wild animal? Sa gubat ba o sa dagat ba o sa mga zoo? Diba? So syempre mas exciting pag sa wild. Mm. Okay. Then yun, bukod doon sa mga nabanggit ko na mga pwede at hindi pwedeng gawin, ano? Ang isa sa pwede mong gawin pag ikaw ay nasa ilalim ay pwede kang kumuha ng mga larawan Sure. sa kaya mo, sa dami na makakaya mo. Mm. Okay? So yun lang yung pwede mong gawin. At makakatulong ka, pero bibigyan ka na, siguro isang tip lang to no, dun sa mga nag-i-interact with the whale shark na kasi merong mga kung kukuha kayo ng larawan, picturean nyo na rin yung both sides ng butanding. Ano? Kasi dito sa parte na to, dito makikilala ang whale shark kung ito ay recite o hindi, o kung ito ay na-document na o hindi pa. Ibig po Okay? sabihin, Sir June, iba-iba po ang itsura ng each whale shark. Yes. Walang whale shark na magkakapareho. Parang sa tao yan eh. Di ba? Kung meron tayong ang pagkakakilanlan ng tao ay yung sa pamamagitan ng thumb mark, meron din ganun din ang whale shark. Pero siyempre hindi thumb mark kasi wala naman silang kamay. Kundi doon sa both sides nila. Yung sa left and right na sides ng bahagi ng kanilang katawan. Yung sa may yung parang pinaghihingahan ba nila. Kill? Yan. So, tingnan natin, ano, yung nakikita nyo sa screen, yan yung parte ng whale shark na kung saan ay kinukuha na ng larawan upang ito ay ma-identify. Kasi meron silang tinatawag na unique pattern ang ating mga butanding. Okay. At yung picture na yan ay kailangan mong i-upload sa website ng whale shark o ng ito yung tinatawag na wild book. At yung website na to ang bahalang sila na nag-identify at nagbibigay ng pangalan. Actually, yung pangalan ng whale shark o yung identification ng whale shark ay sa pamamagitan ng letter P and then yung number. For example, is letter P, then 68. Yan. Ibig sabihin, ito yung whale shark, yung P means Philippines, at ito yung 68 pang 68 na nakita sa buong Pilipinas. So ganun yung pag-identify ng website ng yung sa wild book. So bilang turista po ng Dunsol, pwede kapag makatulong sa Of course. pag-collect ng information, no, Sir June? Makakatulong kayo doon sa mga research na ginagawa hindi lang ginagawa ng WWF, ano? Kundi doon sa mga iba't ibang organization na nagsasagawa ng pag-aaral na tungkol sa whale shark. So kahit ikaw ay isang turista, ay makakaambag ka dito sa ginagawa nating monitoring and then photo ID activities ng mga whale shark. Okay. So ito nga, isa doon sa mga program natin, yung Dunsol Whale Shark Conservation, kailan pa nag-umpisa yung ating intervention dito sa maliit na bayan ng Dunsol? Ano? Tayo ay nag-umpisa dito o yung WWF ay nag-umpisa noong 1998. So,
ilang taon na yung nakaraan More yan? than 20 2 years. decades. Tama ba? So, uh, in fact, tayo ay 22 years na sa Dunsol. At sa palagay ko, yung proyekto natin o yung project natin sa Dunsol, yung conservation project natin sa Dunsol, ay isa sa mga, kung hindi ako nagkakamali ay siya ang pinakamatagal na project ng WWF hanggang sa ngayon. And it seems to be very successful po, no, Sir Jun? Yes, oo. Dahil na rin ito doon sa mga nakaraang project manager, mula doon sa unang-una at hanggang doon sa pinalitan ko, no, na mga na project manager. So malaki yung mga nagawa nila para patuloy na patuloy yung ating programa dito sa Dunsol para sa conservation ng butanding. Okay. Yun nga, doon sa whale shark interaction, so meron tayong nakakasamang mga tao dito. At yung mga tao ito ay tinatawag natin na mga butanding interaction officers. Kumbaga sila ang boss pagdating sa whale shark interaction. At hindi lang sila basta isang tour guide, kundi ang mga BIO ay mga expert swimmer yan at sila ay very familiar sa mga behavior ng butanding. At sila rin Na-witness ko po yan, Sir Jun. Oo, kasi kung meron tayong bawat isang boat interaction o interaction boat ay merong isang BIO na naka-assign. So, sa ngayon ay meron tayong 40 members na butanding interaction officers at sila ay rotation doon sa whale shark interaction. And then, yun nga, kung meron tayong 40 members na BIO, doon naman sa boat, interaction boat ay merong 60 na member. So sila yung mga nakakasama natin o nakakasama ng mga guest during the interaction sa dagat. Mm-mm. Ayan. Actually, Sir Jun, nung nagpunta nga po kaming Donsol, meron akong mga kasama sa grupo na takot mag-swimming sa dagat. Di ba po meron pong ganon? Kasi hindi mo nakikita yung ilalim o kung Correct. ano man. Pero sa sobrang experience ng mga BIO natin, talagang hindi ka matatakot swimming diba? sila ng bonggang-bongga. Correct. And they make you feel safe. Tapos talagang, ang experience kasi, Sir Jun, di ba, kailangan na, una, is to spot nila yung butanding. Yes. Tapos, aabangan nyo. And then, pag sinabi ng BIO na tumalon ka, kailangan mong tumalon. Yes. Diba? Kailangan mabilis ka, alisto ka. Super exciting siya na experience. And lahat ng BIO, sobrang, yun nga, napaka-experienced na you feel you're in very good hands sa Donsol. Correct. Doon, nabanggit mo kanina yung spotter, Yung spotter, aside yun doon sa mga butanding officers natin, sila yung, kagaya na nabanggit mo kanina, sila yung naghahanap. Naghahanap ng mga, kung saan merong whale shark. Ay, hindi ko alam kung paano nila nalalaman na meron, no? Siguro actually, Sir Jun, oo nga po, ang talas na po ng mga mata ng mga spotter natin sa Donsol. Actually, haga ako sa kanila Kung tayo bilang turista na untrained yung mata, mukhang dagat lang po lahat, pero sila kahit sa malayo nakikita nila yung shadow siguro ng butanding o yun yung may mga siguro I think may mga palatandaan sila Yes. Sanay na talaga kaya maganda talaga yung experience ko sa Donsol. Pero ngayon meron akong iniisip dahil nga dito sa pandemic na to, so malaki ang mababago when it comes to tourism, particular dito sa interaction, kasi maintain mo yung social distancing, and then yung mga bawal yung mga paghahawak, kasi pag nag-iintera ka, lalo na kung hindi ka sanay lumangoy, kailangan mo ng guide ng butanding interaction officer So, hindi ko alam kung paano gagawin yan pagdating dito sa tinatawag nating new normal. So, tingin ko ay merong mababago. Okay. Then, yun na, kasama din natin dun yung boat operators.
in every boat ay mayroong 3 hanggang 4 na crew na nag-assist doon sa ating mga guest. Okay, so ang whale shark din kasi ay isang indicator yan para masabi na healthy yung ating karagatan and productive yung ating fisheries. No? At malaki din yung role ng whale shark pagdating dun sa pag-maintain ng balanse ng isang ecosystem. So malaki ang role na ginagampanan ng mga butanding. At yun nga, sabi ko kanina, ay yung role ng butanding ay ito ay kumbaga ito yung nag-attract din ito ng mga valuable fish kagaya ng tuna. So ibig sabihin ito ay importante para dun sa ating mga mangingisda. Okay? Sa ngayon ay meron tayong 1,111 registered na fishermen sa buong Donsol yan, ano? So, pero patuloy pa yung ginagawang pagre-rehistro. Yung registration naman ito ay ayon naman doon sa batas na pinatutupad sa ating pangisdaan, ano? Ito yung Republic Act 10654 na nagmula doon sa 8550 na Fisheries Code. Okay. Then gusto ko lang ibahagi itong isang video clip, no, na ginawa ng kaibigan nating foreigner na nakabase sa Singapore. Ito si Jack Henry Adams. Ano? Ito ay ginawa niya noong last year, yung tungkol dun sa BIO and then dun sa whale shark interaction and then doon sa pagpo-photo document ng mga butanding. Okay, so panoorin po natin. Whale shark interaction started in Donsol 1998. A group of hunters, they want to have a permit to hunt the whale shark here. But on that time, there's also an NGOs. They want also the whale shark here to become a tourist attraction. And then the mayor choose tourist attraction, no hunting. Whale shark stay here at the Donsol Bay because this is their feeding ground and mating ground. When I first saw the whale shark, I went back on the boat. I hold on to the outrigger, that bamboo. Because I'm scared. I'm afraid of the whale shark for the first time. Then I felt bad when every time I didn't see the whale shark. When I have a trip, didn't see the whale shark. It's hard to sleep. Much better to sleep when you are tired swimming with the whale shark. My name is Maynard Matalobos. This is my first job for the WWF. Every time we encounter a whale shark, I take a photograph of the whale shark in the left side and also in the right side of the whale shark. Specifically in the above the pectoral fin, because every whale shark has their own unique spot pattern in that area. From 2007 up to 2018, we already ID'd around 516 whale sharks only in Donsol. Every time I ID a whale shark and I saw it again, oh, you are here again. So I'm glad to see you again. So I'll be happy to see that. I can already recognize them underwater just by looking at those spots. So that's why sometimes I can already know them while taking a photo. My name is Beate, I go by Bea, and I'm from Munich, Germany. I wanted to do some volunteer work in the Philippines, and I also wanted to see the whale shark. So there's a bunch of places in the Philippines where you can see them, but I definitely prefer this one the most. It's the eco-friendly tourism here, so I wanted to come here. It felt right, let's say. For me, seeing those animals, I do it because I enjoy doing it, but even better if you can see them and by seeing them support research, protecting them in a way. There's like an online database with all the whale sharks worldwide. If we can't identify it already with all the pictures we have, we upload it there and we can try to find a match to identify the individuals. When I first saw a whale shark, I'm so happy because it's a good gift for here in Donsol.
as a Donsolano. Well Shark, he will give other opportunity to the people of Donsol. Before the Well Shark discover, there's a lot of people here who do dynamite fishing. When the Well Shark discover, some other people will told the dynamite fisherman to stop that job because this Well Shark is not only for us, for the other generation also. It's been a part of Don Solano's life. Donsol tourism is a community-based tourism. Most of the income here goes to the stakeholders, goes to the community. Everything that we do tourism related, we always involve WWF. There are those who like to volunteer for even just few weeks during their visit here. So really appreciate those people who would want to study or help us in the study of the whale shark. If you want to be part of the Donsol future, the best way is to experience it yourself. That way, you are not just enjoying yourself, but you are also helping the community. Because for everything that you pay for the tour, for the whale shark interaction, you are also helping the community of Donsol. My time here. Really from the very first day, like the whole WWF team, I felt super welcome from the very first moment. Of course, the work in itself, I really enjoyed doing, but also, yeah, the people. Like there was so much support from like the very beginning. Even though it hasn't been that long, it kind of feels like a little bit of family. Like it was really good. I'm actually leaving today, so I'm a little sad about that. And yes, I would definitely come back. And honestly, if I wouldn't have booked my flight, I would probably stay a little longer if I could. Okay. So yan yung mixing video clip na ginawa ng ating kaibigan. Ano lang ginawa yun last year. Grabe, ang ganda ng video, Sir June. Iba talaga kasi yung dating kapag nakikita mo yung whale shark in their natural habitat eh. Oo nga. Tsaka yung nag-document na si Jack Henry Adams, siya isang talagang expert na videographer underwater. Yung makita mo yung mga gamit niya is napaka mga high-tech eh. Sir June, may tanong po ako. Yung previously, before this project of WWF and the LGU started, bakit po nadadamay sa dynamite fishing yung mga butanding? Were they the targets mismo or parang collateral damage lang sila? Actually, yung parang collateral damage sila, no? Kasi yung intention naman nung dynamite fishing ay yung mga maliliit na isdayan. Hindi lang yung kagaya ng galunggong, kagaya ng mga matambaka. Yan yung mga target ng mga nag-illegal fishing o dynamite fishing. So minsan ay nadadamay o naapektuhan yung ating mga whale shark. Pero noong panahon pa yan, I think wala pa yung WWF noon sa Donsol. Yes, in the 90s. Nangyayari pa yung mga ganyang illegal fishing. Pero ngayon, proud ako na sabihin na wala na talagang dynamite fishing sa bayan ng Donsol. At kahit yung mga ilang illegal activities on fishing ay wala na. Meron sa ibang bahagi siguro ng Ticao-Burias Pass. Ang kagandahan dito, Janine, kasi ay hindi lang local government ngayon ang mga ngalaga o kikilos para maproteksyonan yung butanding, kundi yung ating national government at yung mga local government units na nakapalibot dito sa Ticao-Burias Pass.
Kasi yun nga, sabi ko kanina na napakayaman ng Tikaw Burias Pass. Kaya isa ito sa mga dahilan na kinonsider kaya ito diniklara bilang isang protected seascape. Okay, pero sa kabila ng ating conservation efforts ng local government unit, ng iba't ibang NGOs, hindi lang ng WWF, meron pa rin kinakaharap na hamon o kaya threat ang ating mga butanding. At isang makikita natin o isa sa pwede nating sabihing threat na malaki sa butanding ay yung patuloy na pagdami ng mga basurang plastic sa ating mga karagatan. Ayan. So, ang ating project ay meron tayong bagong ginagawa ngayon. Ito yung tinatawag nating pollution plastic-free coastal town. Ito ay bagong proyekto ng WWF dito sa Donsol. Tell us more about that project nga po, Sir June. Okay, yung proyektong ito ay mayroong 3 goal. Una ay yung makapag-provide tayo ng assistance through small entrepreneur sa mga komunidad. Pangalawa ay yung proteksyonan yung biodiversity ng hindi lang ng Donsol kundi yung Tikaw Burias Pass, at yung pag-review ng mga pulisiya o paggawa ng mga pulisiya ay yun yung mga pangunahing gagawin ng ating proyekto dito sa ilalim ng plastic na project. Yan. So nasabi ko nga, tawag dito ay isa itong threat kasi meron tayong panawagan na no plastics in nature. Yes, definitely, Sir June. Kasi sa atin din po babalik yun eh. Correct. It's bad At saka enough na masaktan po yung ecosystem, pero eventually lahat po yan babalik din sa atin, di ba? Tama ka dyan. Tsaka hindi lang yung mga butanding o mga marine animal yung ang naapektuhan itong plastic na waste, kundi maging ang mga tao. Yes, Diba? definitely. Sabi nga, katumbas ng ilang credit card yun, yung nakakain ng tao, yung kinakain natin sa ating mga, inihahapag sa ating mga lamesa, ay meron na palang mga microplastics yan sa loob nitong mga isda na kinakain natin. Sobrang nakakatakot pong isipin, Sir June. Yes, oo. At yung bagong project natin na to, nakapaloob ito dun sa mas malaking programa ng WWF. Ito yung Smart Cities, Plastic Smart Cities na hinahandle ni Sarina Constantino. Katunayan, sa ilalim ng Plastic Smart Cities na to ay nakabilang yung Pilipinas o isa sa mga ASEAN countries ang Pilipinas na lumagda doon sa commitment noong nakaraang November na ginawa doon sa Singapore. So kasama natin sa paglagda nito ay yung Vietnam, kung hindi ako nagkakamali, at saka yung I think Thailand. Yon. So ang lumagda sa Pilipinas ay yung mayor ng Donsol, si Mayor Josephine Cruz. So isang malaking achievement yun sa proyekto. Importante din po talaga yung suporta ng government, no, Sir June, sa mga ganitong projects. Yes, ng WWF. Actually, ito sa ilalim ng Plastic Smart Cities, hindi lang Donsol yung kanyang areas, kundi meron din tayong areas sa Davao, at saka meron pa yatang pinipiling mga areas dito sa Luzon na ipapasok dito sa Plastic Smart Cities natin. Okay, so paano ba natin malalaman na meron na napupunta sa mga karagatan yung ating mga basurang plastic, Siguro ipakita natin yung isang mixing video clip din para mas makita natin.
Okay, so nakita natin kung paano nakaka-apekto yung mga plastic. Hindi lang siguro sa karagatan, ano, kundi dun sa ating mga kinakain din at sa ating katawan. Okay, then yun nga, gusto nating iwasan na mapunta yung mga plastic natin dun sa karagatan, ano? Kasi merong ayaw nating mangyari yung nangyari doon sa Davao noong 2018, ano? Hindi man ito butanding, pero ito ay tinatawag ng isang big whale na kung saan ay nakita sa karagatan ng Davao na patay, at nung tignan yung sanhi ng kanyang pagkamatay, siya ay nakakain ng 88 pounds na dami ng plastic. Kaya siya Napakadami. namatay. Oh. At saka yun nga, yung nabanggit ko rin kanina na pangatlo yung Pilipinas doon sa contributor to ocean plastic in the world, na meron tayong ipuproduce na 512,000 tons ng mga plastic, at yung 20% nito ay pinaniniwalaan na napupunta sa ating mga dagat. So medyo alarming yung ganitong mga information, ano. So hanggang dapat mas maaga ay magawa natin ng aksyon, yung mabawasan, kung hindi man mahinto ay mabawasan yung paggamit natin ng mga plastics. Yes, definitely. Kasi Sir Jun, bilang connected naman po lahat ng dagat po, di ba? We're Yes. responsible also for all the plastic that we put into the ocean dahil umiikot yan sa buong mundo. At syempre, bilang Pilipino, ayaw naman natin na makakos ng damage sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Yes, totoo yan. So, siguro from here, tanong siguro paano tayo makakatulong Yes. na mapangalagaan o patuloy na mapangalagaan yung ating mga butanding. Siguro hindi lang sa butanding, ano, kundi maging sa environment in general. Ano ba yung mga kailangan nating gawin? Meron tayong panawagan, di ba, nabanggit ko rin kanina na no plastics tayo in nature. Ayaw natin mangyari yan sa Donsol kasi sa oras na mangyari yan sa Donsol ay maapektuhan yung ginagawa nating effort na conservation para sa mga butanding. So paano tayo makakatulong habang tayo ay nasa ating mga pamamahay sa ngayong mga panahon? So pwede kayong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga cash donation. Yes, and I think it really starts with simple things po Sir June. Kayo sa mga viewers natin on Facebook, if you have any suggestions, please comment. We would love to see kung ano yung efforts niyo sa inyong mga bahay. Lalo na ngayon, madalas po tayong makatanggap ng mga madalas kailangan natin mag-grocery dahil hindi naman po tayo nakakalabas, ano. So yung mga maliliit na bagay na pagdala ng sariling eco bag and saying no to single-use plastics kapag nakakatanggap tayo ng pagkain. And of course, yun nga, since basically wala pong naganap na summer outing ngayong summer 2020, the community in Donsol has suffered from the effects of this pandemic. Di po ba, Sir June? Tama. Tama yung sinasabi mo, no? Sabi nga, isa sa malaking epekto na apektuhan dahil sa pangyayaring ito ay yung turismo. Yes, opo. So, kumbaga, ay particular sa Donsol, ano? Yes. Malaki yung nawalang revenue ng LGU dito sa tourism nila. Kasi last year, ang kanilang revenue, no, ay umaabot ng mahigit 3 milyon sa period lang ng season ng butanding. So, bukod dito siguro sa pagbibigay ng mga cash donation, ano, maaari rin kayo tumulong dito sa, na masuportahan yung ating mga whale shark protectors. Yes, definitely. Kasi ito yung ating mga BIOs, sa totoo lang, ano. Sa totoo lang, sila yung pangunahing naapektuhan sa Donsol dahil
yung tourism o yung pagiging BIO nila, yung kanilang source of livelihood na para sa kanilang mga pamilya. So dahil sa pangyayaring ito, walang nangangailangan ng tulong yung ating mga whale shark protectors. So kung Yes. gusto ninyong tumulong ay pwede kayong pumunta doon sa aming o bisitahin yung aming Facebook page para sa inyong mga kahit anong suporta na pwede nyo ibigay. Yes, everyone, we invite you to support WWF Philippines fundraising campaign so that we as a community, of course, can support the lives of those who work tirelessly to provide us and our families livelihood and provide us food and take care of the environment. So, of course, while we are experiencing these challenging times, we believe that by working together, anything is possible and we can rise above this crisis. So, in the previous slide, we showed you our GCash QR code. So, you can donate through GCash. Ayan. So, just one click and makakarating po sa Donsol ang inyong any amount of donation will be very, very helpful. And if not, we also accept donations through our bank accounts. So you can send your donations for our environmental frontliners through the bank accounts that we will be showing you also. And for more information, it's all on our Facebook page. And everything is there on WWF Philippines. And also more information on how you can help #change the ending for the planet. You can also visit wwf.org.ph. So we're calling on your help so that we can support our Butanding interaction officers, again, our environmental frontliners and partner communities in Donsol and around the Philippines. So thank you guys, and umaasa po tayo na this all ends soon and that we can help uplift each other. Yeah. Thank you, Sir June. Thank you so much. Thank you din, Janina, for being our host for this episode. So, eto na nga. Eto. I think we can show again the video before we wrap up. Pero, syempre, Sir June, meron pa tayong Q&A. Yun na nga. Yes. At tinitingnan ko yung Facebook ay maraming nagsusubaybay sa ating sa ating episode na to. Yes, thank Mga you kaibigan, again, guys. Thank you so sa much. conservation. Ayan, so madaming curious. Eto, Marami Sir nga ako June, nabasang tanong eh. here are some questions from Facebook. So ako magtatanong sa'yo, Sir June. How exactly can tourists and volunteers help with the whale shark photo ID for those who are interested? So this question, malamang for next year na to since Yes. nobody can travel now. Pero it's really interesting, Sir June. Pakiulit naman kung paano po pwedeng gawin to ng mga turista natin sa Donsol. Actually, isa sa programa ng WWF Philippines sa Donsol, tumatanggap tayo ng mga volunteers, foreigner or local, na makakatulong natin dun sa ginagawa nating photo ID ng mga whale shark. Pero kung ikaw ay hindi interesado maging volunteer, bilang isang turista na minsan lang mapunta ng Donsol, pwede ka pa rin makatulong. Yung nabanggit ko kanina, na pipicturean mo lang yung both sides ng whale shark kasi dito natin makikita o makikilala yung nakita natin butanding. And then pwede nyo na rin yan i-upload doon sa website ng whale shark o yung wild book ng whale shark. Yan. So parang naging na rin tayo for a day, scientist. Yes. Conservationist. Actually, malaking tulong yan para sa WWF. Hindi lang siguro sa WWF, kundi sa ibang grupo na nagsasagawa ng mga photo identification. Kasi mas mapapadami yung nadodocument nating mga whale shark. Ayan. Guys, sa pamamagitan ng ating mga turista. Totoo. And ako, Sir June, I highly encourage talaga ever since nakapunta ako sa Donsol na lahat ng kaibigan ko, pamilya ko, sinasabi ko na you have to experience talaga going to Donsol kapag Butanding season, Butanding festival. Kasi
First of all, yung pag-aalaga ng community at ng mga BIO sa Butanding na talagang tayo yung mag-a-adjust sa kanila, hindi sila Correct. din mag-a-adjust sa atin. So, Yes. no Butandings are harmed. And then second, nakakatulong ka pa sa local community ng Donsol. Yes. And third, sobrang, guys, ang saya talaga and napaka-majestic ng experience. And when you experience something like that, parang all the more na gusto mo talaga alagaan yung Pilipinas. Diba, sir? Yes. Actually ngayon, isa sa gusto nating itulong sa LGU ng Donsol, yung pag-identify ng mga potential sites na pwedeng gawing attraction, tourist attraction. Para kasi ang main tourist attraction lang ngayon sa Donsol ay yung whale shark. Alam naman natin na yung whale shark is seasonal. So from November hanggang June lang yan, o sometimes May. So after that, wala na eh. No? So kaya isa sa ginagawa natin yung pag-identify ng mga areas na potential for tourism pa rin. Yan, isa din sa mga activity dito sa Donsol ay yung firefly watching. Yun yung all year round yung firefly watching yan. Pero yun nga. Na-experience ko yun, Sir June. Napakaganda din. Oo. Super, Diba? super. Dun sa ilog, dun sa Ugod River yan. Parang ano yun, fairy tale. Okay, next question, Sir June. Question from Facebook. Hi, are whale sharks also sensitive to volcanic eruptions and earthquakes? I visited Donsol a month after the most recent Mayon eruption and I was not able to see any whale sharks. According to the BIOs, the whale sharks had been swimming farther away from the shore for some time. So tingin mo ba, Yes. Sir June? Actually, nangyari yan. I think 2017 or 2018. No? Like yung 2018 kasi sa buong season ay bali 42 lang yung na-site na whale shark individuals. So isa sa tinitingnan kung bakit kukunti yung nakitang whale shark sa Donsol noong time na yon ay dahil na rin doon sa pagiging active nung Mayon volcano. Actually, doon sa Sorsogon and Albay o dito sa area na to ay mayroong dalawang active volcanoes. Isa yung Mayon volcano na mas malapit sa Donsol at saka yung the other one is yung Bulusan volcano na nasa Sorsogon province. Oo nga, So, dalawa pala, no, Sir June? Yes, oo. Minsan nga sabay itong nagiging active eh. So I think isa yon sa mga naging dahilan kung bakit kumonte yung sightings nung Butanding nung time na yon. Pero yes, ina-admit natin na wala pang talagang pag-aaral na sinasabi na yun ang dahilan. Or pwede rin siguro yung na-produce ng mga planktons, ng mga pagkain ng whale shark. Siguro baka kaunti lang yung Plankton. napunta dun sa Donsol. Since you mentioned that, Sir June, no, it relates to our next question. Yung tanong po, you mentioned that whale sharks are filter feeders. Does that increase their chances of ingesting plastics? Yes, oo. Kasi yun nga, di ba, sabi nga natin na hindi lang yung mga buong plastic yung nasa dagat ngayon eh. Di ba? Kundi yung mga microplastic. Kung babalikan natin yung discussion kanina, ay yung pagkain ng Butanding is yung mga maliliit. Minsan nga hindi mo makikita ng iyong naked eye eh. Lalo na yung mga planktons. So, posible, malaki yung posibilidad na makakain nila yung mga plastic. Kasi kung ang plastic ay sobrang tagal na sa dagat, di ba? Na nakababad sa dagat, unti-unti siyang kumbaga parang nalalagas. Parang nadudurog po, di ba? Yes, nadudurog o nalalagas. So humahalo na siya dun sa tubig. Ayan. So that's just as dangerous, Sir June, as yung nakikita natin minsan na yung turtles, di ba? Nakakalusot sa mga rings ng plastic. Microplastics are also very dangerous kasi nakakain naman nung wildlife. Nabanggit mo yung marine turtles, ano? Yung Donsol ay isa sa mga nesting sites ng marine turtles sa Ticao Burias Pass. So yearly merong nakikitang dyan na nangingitlog na pawikan. Nung last year siguro nakatatlo na nakitang nag-nest na
whale shark. Wow! Na marine turtle dito sa Kailangan lugar. ko balikan yan, Sir June. Hindi ko Tsaka na. meron din kaming tawag dito na ni-rescue na pawikan na stranded doon sa bandang Ilaw. So naibalik natin yun sa dagat. Tsaka hindi lang yon. Merong isang balyena na juvenile, ang balyenang ito na stranded doon sa beach ng isa sa mga barangay ng Donsol na naibalik natin sa dagat. Yan, sa tulong na rin ng komunidad. Actually, malaking bagay pagtulong-tulong talaga. Okay, another question po, Sir June, from Cebu naman. Hi to everyone Wow, in Cebu and Visayas. May mga whale sharks din po present sa Cebu. May program din po ba from WWF para doon? Naging isang tourist attraction po kasi ito. Oh, wow. Nice. Sa ngayon, wala tayong intervention sa Cebu. No? Pero siguro kung may invite tayo o kaya magkakaroon tayo ng pondo na pwedeng gamitin natin doon, siguro ay pwede naman na pumunta tayo ng Cebu para ibahagi yung ating mga kaalaman hinggil dito sa conservation ng butanding, ng whale shark sa pamamagitan ng tinatawag na sustainable tourism. That would be nice, no, Sir June, kung Yes. may partnership din yung WWF sa Cebu. Oo. Actually, guys, kayo wherever Sana you nga. are in the In the Philippines. future, yun ang gusto kong makita, no? Yes. Na Oo. maibahagi natin yung mga ginawa natin sa Donsol, mai-share naman natin sa ibang local government unit sa Visayas or even Mindanao. Definitely. Kaya kayo guys, if you have any suggestions na mga eco-tourist possible hotspots kung saan mang probinsya kayo or saan mang city kayo, just reach out to WWF. Malay nyo, you can form a partnership, di ba, Sir June? Yes. Very willing ang WWF na tumulong sa mga ganyan. Text away lang kami. Kung gusto ninyo kami On text makatulong. away lang. Oo. Question po from Cheska. Question, kailan po ang Butanding Festival, Sir June? Oh, wow. Yun na nga, nakakalungkot kasi ngayong May ay walang Butanding Festival. Pero ang Butanding Festival ay nag-uumpisa yan ng May 17. At May nagtatapos siya ng May 17 at nagtatapos siya ng mismong katapusan din ng Mayo. So halos mahigit 2 linggong celebration yan. Araw-araw ay may iba't ibang activities na ginagawa sa Donsol. Kagaya nung last year, ang daming ang saya-saya nung Butanding Festival nung 2019. Sayang, Yes. hindi ka Hopefully, nakapunta. 2021. Yes. Kita-kita po tayong lahat sa Donsol 2021. Invite ka namin. Yes. Kasi yung mga tao doon Sabi po yan, Sir June, yung mga tao kasi doon sa Donsol ay familiar na doon sa ilang ambassadors natin. So, ibang mukha naman ang siguro kailangan And I hope ipakita natin kayat sa din natin lahat ng Donsol. viewers today na to look Yes, forward to visiting Donsol. Oo. Doon nga sa mga viewers natin, madali na ngayon puntahan. Kaya lang, ito nga, kanina may nabasa ako na question sa isang kaibigan, kung i-recommend pa ba natin yung yung whale shark interaction sa ilalim ng tinatawag na GCQ. Sa ngayon ay ang Donsol o yung lalawigan ng probinsya, lalawigan ng Sorsogon ay nasa ilalim ng general community quarantine. Pero kahit sila ay nasa GCQ status na, hindi pa rin pinapayagan yung whale shark interaction sa Donsol. At siguro I think lahat ng activities related sa tourism ay hindi pa pinapayagan ngayon sa buong lalawigan. So at this point, it's very important na matulungan natin yung ating mga BIO and the whole community in Donsol. So, Alam mo, tinitignan ko, yung 40 na BIOs, hindi lang yung, ibig sabihin niyan is 40 families na kailangan ng tulong. Opo. At kung yung titignan natin yung buong industriya ng whale shark, kasama dyan siyempre yung mga boat crew at saka yung mga boat operators. So kinukwenta namin ni AJ the other day,
So aabot siya na 200 families. Uy, salamat nga pala kila AJ, no, sa team dahil sa kanilang effort na mangalap ng mga donation para maitulong natin sa mga ating frontliners sa Butanding Conservation. Okay? Sir June, last question po from Facebook. What does community conservation mean? How big is the role of communities in doing conservation? Yung malaki yung ginagampanan ng komunidad, ano? Doon sa kahit sa ang conservation na programa o mga activities, napakalaki ng role ng komunidad. Una, dahil sila yung nandyan, mas alam nila kung ano yung kailangan gawin para mas mapangalagaan yung isang lugar o yung isang species ng marine. So, yun yung tingin ko na napakalaking role na kailangan gampanan ng komunidad. At saka yung dapat magkaroon din sila ng parang sense of ownership. Kasi pag meron sila nun, mas maiinganyo mo, mas magpa-participate sila doon sa mga gagawin mong effort para sa conservation. Yeah. Totoo. That's why I really commend the efforts of WWF na turuan yung mga bata. And sa lahat ng nanonood, I highly recommend next outing nyo, Donsol ang puntahan nyo. And Actually, of course, dagdag ko lang siguro, no? Hindi siguro magiging successful yung programa natin sa Donsol, no? Kung hindi dun sa suporta na ibinibigay ng bawat komunidad totoo. doon sa ating Opo. programa. Yes, So napakalaki naramdaman ko talaga nga ng po. role nila. Kaya dapat kabilang din sila doon sa mga conservation efforts na ginagawa ng mga grupo o maging ng local government unit. So Okay. before we wrap up, guys, ipapakita namin muli sa inyo ang video ng ilan nating whale sharks sa Donsol to inspire everyone to live sustainably and care for the planet. And thank you also to our friends from GoPro Philippines for helping us document this moment. Let's watch this. Whale shark interaction started in Donsol, 1998. A group of hunters, they want to have a permit to hunt the whale shark here. But on that time, there's also an NGOs. They want also the whale shark here to become a tourist attraction. And then the mayor choose tourist attraction, no hunting. Whale shark stay here at the Donsol Bay because this is their feeding ground and mating ground. When I first saw the whale shark, I went back on the boat. I hold on to the outrigger, that bamboo. Because I'm scared. I'm afraid of the whale shark for the first time. Then I felt bad when every time I didn't see the whale shark. When I have a trip, didn't see the whale shark. It's hard to sleep. Much better to sleep when you are tired swimming with the whale shark. My name is Maynard Matalobos. This is my first job for the WWF. Every time we encounter a whale shark, I take a photograph of the whale shark in the left side and also in the right side of the whale shark. Specifically above the pectoral fin, because every whale shark has their own unique spot pattern in that area. From 2007 up to 2018, I did around 516 whale sharks only in Donsol. Every time I ID a whale shark and I saw it again, oh, you are here again. So I'm glad to see you again. So I'll be happy to see that. I can already recognize them underwater just by looking at their spots. So that's why sometimes I can already know them while taking a photo. My
name is Beate. I go by Bea, and I'm from Munich, Germany. I wanted to do some volunteer work in the Philippines, and I also wanted to see the whale shark. So there's a bunch of places in the Philippines where you can see them, but I definitely prefer this one the most. It's the eco-friendly tourism here, so I wanted to come here. It felt right, let's say. For me, seeing those animals, I do it because I enjoy doing it, but even better if you can see them, and by seeing them support research, protecting them in a way. There's like an online database with all the whale sharks worldwide. If we can't identify it already with all the pictures we have, we upload it there, and we can try to find a match to identify the individuals. When I first saw a whale shark, I'm so happy because it's a good gift for here in Donsol as a Donsolano. A whale shark will give other opportunity to the people of Donsol. Before the whale shark discover, there's a lot of people here who do dynamite fishing. When the whale shark discover, some other people will tell the dynamite fisherman to stop that job because this whale shark is not only for us, for the other generation also. It's been a part of Donsolano's life. Donsol tourism is a community-based tourism. Most of the income here goes to the stakeholders, goes to the community. Everything that we do tourism related, we always involve WWF. There are those who like to volunteer for even just few weeks during their visit here. So really appreciate those people who would want to study or help us in the study of the whale shark. If you want to be part of the Donsol future, the best way is to experience it yourself. That way you are not just enjoying yourself, but you are also helping the community. Because for everything that you pay for the tour, for the whale shark interaction, you are also helping the community of Donsol. My time here. Really from the very first day, like the whole WWF team, I felt super welcome from the very first moment. Of course, the work in itself, I really enjoyed doing, but also, yeah, the people. Like there was so much support from like the very beginning. Even though it hasn't been that long, it kind of feels like a little bit of family. Like it was really good. I'm actually leaving today, so I'm a little sad about that. And yes, I would definitely come back. And honestly, if I wouldn't have booked my flight, I would probably stay a little longer if I could. Okay, guys, I think we have another video that we're gonna show you. Tama ba? But again, thank you so much, guys, for watching and joining us. And last video na pala yun. So, eto na. Thank you so much again for joining us, guys. Thank you for your questions, for your participation, and your enthusiasm about Donsol and the projects of WWF for the whale sharks. Sir June, maraming salamat po sa lahat ng natutunan namin sa inyo today. And we hope makauwi kayong Bicol soon and that next year, next Butanding Festival, sama-sama na tayong lahat sa Donsol. Siguro thank you din thank you din sa mga nakinig, sumubaybay dito sa episode na to. Sa mga kaibigan sa conservation, maraming salamat at isang magandang gabi sa inyo. Yes, thank you again. And before we say goodbye, na totoo na, we would like to invite everyone to support the WWF Philippines fundraising campaign. As I said earlier,
for the benefit of the community in Dunsol. So we really hope that in these challenging times, we can help the people who work tirelessly to provide us with food and provide our marine mammals and our ecosystem with much needed care and protection. So here is our GCash QR code if you'd like to donate through GCash. Any amount will be a big help po para sa Donsol at sa ating fisher folks, sa ating mga BIO at mga pandas sa Donsol. And if not GCash, then we also have some bank accounts where you can send in your donations. So just be sure to take note of everything. And if not, then just come back to the WWF Philippines Facebook page. And last thing, we will also be posting a link to a post-assessment survey on the event page of today's Panda Talks webisode. So after the show, if you have the time, please send us your suggestions on how we can improve this free class, this free webisode for your enjoyment. And yun. So sana po matulungan niyo kami with that for better Panda Talks in the future. If you have any suggestions, we would be very happy to hear it. So that concludes the 4th episode of Panda Talks. We hope we inspired you to live more sustainably, to be more conscious of where you travel, to be more conscious of ecotourism, and especially plastics in today's society. So again, good luck with all your future plans. Stay tuned on WWF Philippines social media pages for announcements for future Panda Talks. And yung mga nakaraang Panda Talks, they're also all here on our Facebook page. So, yun. Happy viewing, guys. Again, this is Janine Gutierrez, WWF Philippines National Youth Ambassador, signing off. Good evening, everyone, and please take care. Hope to see you all soon. Bye, guys.